So, hi mga chismosa! For today's video, magkikwento na naman ako kahit walang magtatanong. We're going to Casino Filipino, charot. Isama ko kayo sa kinakainan natin gabi-gabi ang Samgyupsal sa Caloocan. Ito ay Korean Unlimited Barbecue Resto located at 2nd floor, The Grand's Commercial Caloocan sa may monumento sa taas ng Casino Filipino. Hanggang 2 AM kasi sila, kaya pag natapos ako mag-orasyon, umaabot pa ako dito para makakain. Kaya talagang laging dito lang ako nakakakain pag gabi. So pag panahon na tamad ako, kaya nalulungkot ako or galit ako sa mundo, ganyan, nag-self-pity ako, nag-breakdown ako, ganyan. Dapat nagsasamgyup ako, yun ang nakakapagpalit talaga ng mood ko. Lalo na pag feeling ko burnout na ako, tapos ang daming gastos or kailangan ko ng pera, ang mindset ko gumastos ulit, ganon. Kasi ang mindset ko, pag nag-samgyup ako, yayaman ako lalo, ganun. So dati, ang goal is to reward yourself, ganon, self-love, pero siguro mura lang yung kung once a month, ganyan, tas dalawa lang kayo. Pero kasi pagkakain ako ng mahal, gusto ko dala ko yung buong barangay para masaya, 'di ba? Hindi yung ako lang. Kung gagastos ako ng malaki, gusto kong marami din kami. So bonggang-bongga yung bayarin, ganun. Gusto ko kasi ma-experience din ng mga kasama ko yung happiness, tsaka yung pleasure, or yung luxury, ganon. Ewan ko lang kung na-appreciate nila yon, pero yun kasi yung nagpapasaya sa akin. Pero eto na nga, alam nyo bang may sumpang kasama ang kwento ng samgyup natin? Lahat ng stuff ko na dinala ko dito ay natatanggal. Pati sa Antonio's Tagaytay, guys. Sa akin lang yun siguro dahil favorite place ko yung mga yan. Kaya iniiwasan ko magdala ng stuff sa samgyup at sa Antonio's Tagaytay. Hindi ko sinasabing malas yung lugar For me lang yun. It's ginawa ng universe yun na comfort home ko for specific people na dapat makasama ko sa buhay ko, ganun. Yung kauna-unahang tauhan ng Emporium, kung naalala nyong lahat kung sino yon, kung talagang matagal ko na kayong follower, kilala nyo yon. Siya siguro yung nakapagmarka ng curse sa lugar na yon. Siya ang kauna-unahang staff ko at sa sobrang tuwa ko ay nilibre ko siya dyan kasama ng buong pamilya ko dahil pamilya ko na rin naman siya. After nun, nalaman ko lahat ng maling pinagagawa niya sa tindahan and ganun, basta lahat ng mali. Nalaman ko after ko siyang isama dyan sa Samgyup. And after namin mag-Samgyup, kinabukasan nagpaalam na siya na magre-resign na siya because blah blah blah, may family problem, ganyan-ganyan. Then, nalaman ko after a while na marami pala siyang ginawang kalokohan doon sa shop. At niloko niya rin yung mga buyers, ganyan. So, pinagloloko niya lang din sarili niya. So, nung nalaman ko yun, tinanggal ko lang siya sa buhay ko, ganyan, delete, erase, ganun. Pero never naman akong gumanti sa mga ganyan kasi may karma naman. Number 1 na yung tinanggal siya sa buhay ko. Lahat ng staff na minahal namin at natanggal sa amin, hindi ko pinapakilamanan yung mga buhay nun, guys. Never ko silang ginawa ng kahit ano. Kung lalo na kung naalis sila sa amin na may kasalanan sila, hinahayaan ko lang sila. Kasi choice nila yon at si universe na ang bahala sa kanila. Ganon. At may mga staff naman ako na umalis sa amin na wala naman silang kasalanan sa amin. Ganon. It just so happen na may mga kanya-kanyang dapat gawin sa buhay para mag-grow. Ganon. And maybe yan na lang ang way ni universe para i-correct lahat ng tao sa paligid ko. Legit to last na nawala sa amin, sabay-sabay yung mga kasambahay namin. Nagtagal naman sila sa amin, ang gagaling nila magtrabaho, kaya lang, it's just so happen talaga na may nangyaring hindi okay at hindi na nila kayang i-obey yung rules sa bahay. Kasi baka magtanong kayo, bakit parang wala na akong post ng Samgyup everyday, tapos wala na akong post ng staff na kasama ko pag kumakain sa labas? Kasi nga, hindi namin nabibreak yung curse ng favorite place ko. Hindi na rin ako masyado nagpo-post ng mga paglabas-labas ko dahil nakakasawa na. Pare-parehas lang naman yung lugar na pinupuntahan ko So, nandun lang ako sa mga favorite place ko talaga. And nai-evil eye ako, napansin ko yun na pag nag-post ako ng masaya, may nangyayaring hindi maganda after. Kasi ganun ako pag sobrang saya ko, nililibre ko yung buong barangay. Pag kumita ako ng malaki, ililibre ko lahat ng tauhan ko. Kasi sila naman yung numero 1 nakakatulong sa akin, diba? Kaya lang, pag may happenings kami, may outings kami, after a week, ganyan, may natatanggal. Hindi ako madamot, guys, sa paglabas, kain. Alam nyo yan, kasi nakikita nyo yung mga post ko pag lumalabas ako kasama ng staffs ko Iniiwasan ko lang talagang may matanggal. Iniiwas kasi talaga sa akin ni universe kung sino yung totoo sa hindi. Siguro sa una, okay sila kasama sa akin. Tapos pag time na nila mag-grow, ayun, aalisin na nila sila ni universe, ganun. And yes, pag wala na sila sa akin, syempre hindi ko na sila maorasyonan ng protection, ng health spell, ng money spell, ganyan. Kasi lahat ng staff ko, inaalagaan ko ng orasyon. Kasi sila yung kasama ko dito
So, pag yun, nailabas ko na sila, tapos nakita na sila ni Universe, ganyan, may mga lumilitaw na reklamo, ganun. Tapos, syempre, di tayo nagtotolerate basta-basta ng kung ano-anong sumbong lang, inaalam ko yun. Pag hindi na talaga kayang i-correct yun, goodbye na, ganun. Hindi kasi ako nagtatanggal ng tauhan basta-basta. So, binibigyan ko ng chance, tapos kinokorek ko pa. Pag hindi talaga kaya, wala. Choice na nila yun, ganun na lang. At saka dito naman, alam naman nila yun, pag trabaho, trabaho. Pag pamilya, pamilya. Pag biruan, biruan. Pero kahit pamilya na yung turing namin sa kanila, syempre talagang hindi na i-aadya ni Universe. Pag talagang ayaw ni Universe, wala tayong magagawa. Hindi natin mapipilit, 'di ba? Kahit masakit sa puso namin, kahit nami-miss namin sila, wala kaming magagawa. Ganun talaga. Kailangan namin maghiwa-hiwalay. So kung nagtataka kayo, bakit ang dami naming hiring? Kasi marami kaming tindahan, guys, 'di ba? Hindi ako perfect na amo, hindi rin naman ako mabait. Kaya lang, syempre, pamilyado kami. So hindi kami pang-protekta ng isang tao lang. Pangkalahatan. And syempre, kasama sa pinoprotektahan namin doon, yung mga kasama namin sa bahay. Lalo na yung mga staff na kasama namin sa negosyo. So, ang curse ng Samgyup ay hindi lang tungkol sa akin, tungkol to sa buong compound at sa lahat ng mga kasama nila dito. And kayo din, siguro, kung nasa ibang lugar kayo o namamasukan kayo, maging mabuting tao na lang kayo palagi. Hindi naman natin alam kung kailan darating yung good karma o bad karma eh. Pero darating at darating yun. So, panatilihin yung palaging mabuti na lang, yung good deeds na lang ang gawin nyo para laging ang balik ay good lang din. Ganon. Hindi naman talaga maiiwasan yung mga bad luck, ganyan. Pero wag nyo nang i-attract. Nagigets nyo ba, guys? So, ayun ang kwento ng sumpa ng Samgyup of Antonio sa akin. Mostly makikita nyo pamilya ko lang and friends ko lang na pinakamalalapit lang ang kasama ko dyan. Kasi natatakot na talaga ako magsama ng staff. Natatanggal talaga sila. At masakit sa akin yun kasi mahal ko sila, 'di ba? Bibigay ko lahat ng effort ko tapos matatanggal ka lang pala, yung ganun. So, ayun, mas gusto kong ma-enjoy yung Samgyup ko nang wala akong inaalalang hala, baka matanggal siya, ganyan. Ayoko kasing mag-isip ng masama talaga sa ibang tao. Ayoko ng ganun. So, hanggat maaari, binibigyan ko sila ng chance palagi to prove all the proofs wrong. Alam mo yung ganun? Pero sabi nga nila, pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. So, hindi natin mapipilit, 'di ba? And baka hindi na sila masaya dito kaya may mga bagay na nagagawang hindi na talaga makontrol, ganon. So dito ang presyo ay 599 lang naman kung gusto nyong kumain ng Anli. Anli na lahat yan, pati yung side dish, no? Ayan yung presyo, tingnan nyo na lang. Meron din silang offer na a la carte dyan para kung gusto nyo mag-take out, ganon, pwede naman. Meron din dyan. Gusto ko lang talagang ikwento yung sumpa ng Samgyup na story ko, no? Pero lagi ako nandyan, halos everyday. Check kayo ng attendance, nandyan ako palagi. Stay happy, God bless, bye!